I don't have a fancy dramatic title for the message that I have for you today, pero pinamagatan ko po ang mensaheng itong The Resurrection of Jesus Changes Everything. The resurrection of Jesus changes everything. Bakit po? Sapagkat pinagtagumpayan ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan. Bakit po ito importante? Because I believe that the mother of all fear is the fear of death. Whether we admit it or not, marami po sa atin ang takot mamatay. And to make matters worse, wala pong nakakapagpahinto ng kamatayan. Wala pong makakapag-control ng kamatayan. Nobody can resist. Nobody can avoid death. Is it as if, kung titingnan niyo po ang mundo, is it as if in this world, death always wins? Pagdating sa kamatayan, hari ka man o servant, we are all placed in the same footing. Kahit gaano ka ka-influence, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano kaganda o kalaki ang iyong authority, you cannot survive death. Because in death, everyone is horizontal. But thank God for our Lord Jesus Christ. Kasi kahit walang exempted, makakapaghinto at makakapag-control ng kamatayan, the resurrection of our Lord Jesus Christ changes everything. Bakit po? Kasi ngayon, hindi na lang po tayo umaasa na magtatagumpay ang Diyos. May pag-asa na kasi tayo dahil nagawa na ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. Now let me just put this in context para mas maunawaan po ninyo kung gaano ka-significant ang victory ni Jesus Christ sa ating victory. Kung titignan po ninyo ang Friday, kung saan ipinako ang ating Panginoong Yesus, He was hanged on the cross from 9 o'clock in the morning hanggang 3:00 ng hapon. And when Jesus was hanged on the cross for hours, sabi ng Biblia, at 3 o'clock in the afternoon, Jesus died. Pero interesting po yung part na ito, ng oras na ito, because hindi po katulad sa atin sa Pilipinas, nagpapalit po ang araw natin pagpatak ng 12:00 ng madaling araw. Sa Jewish people, iba po ang kanilang kalendaryo. Nagpapalit po ang araw nila at 6 o'clock in the evening. So 3:00 namatay ang ating Panginoong Yesus, and Jesus Christ's death is actually 3 hours away from a new day. Ibig sabihin, kailangang magmadali ng mga disciple na maibaba ang katawan ni Jesus, mailibing ang ating Panginoong Yesus, kasi kapag inabutan po sila ng 6:00, at ang 6:00 po ay Sabbath day, ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng magtrabaho. At kapag hindi po nila naibaba ang katawan ni Jesus, at hindi po nila nalibing ang ating Panginoong Yesus, susunugin po ang katawan ni Jesus Christ ng mga Romano. So meron po silang dilema. Kailangan nating maibaba, mailibing ang ating Panginoon, at mabigyan man lang siya ng proper na burial ceremony. So in essence, dahil meron lamang pong 3 oras ang mga disciple, parang lumalabas na naging minadali ang burial ceremony ng ating Panginoon. Ibig sabihin, wala pong proper anointing of the body to delay that decay. Buti na lamang po, may isang tao na ang pangalan ay Joseph. Ito po si Joseph of Arimathea is actually a Pharisee. Na nung nabalitaan po niya ang nangyari sa ating Panginoong Yesus, ang sabi po ng Biblia, pumunta siya kay Pontius Pilate, kay Pilato, at hiningi po nitong si Joseph of Arimathea ang katawan ng ating Panginoong Yesus para siya na mismo ang maglilibing rito. At dahil ito pong si Joseph of Arimathea is actually a respected member of the council, pinagbigyan po siya ni Pilato. And according po sa account ni John, si Joseph of Arimathea, kasama po si Nicodemus, ang gumawa ng burial ceremony ng ating Panginoong Yesus. Pero dinitalye din po sa atin ng Matthew that it was in essence, tingin po kayo sa akin, minadali yung burial ceremony ng ating Panginoon because the Sabbath is coming. Paparating na po ang Sabado. So kung titignan mo yung senaryo, yung Savior of the world, yung Messiah, yung nangako na magliligtas ng mundo, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, duguan, sugatan, even worse, patay. To make matters worse, patay na nga, hindi mo pa mabigyan ng maayos na libing. Nagmamadali ka sapagkat pag inabutan ka ng Sabbath day, hindi ka na pwedeng kumilos.
Pag titignan mo, parang kawawang-kawawa naman si Jesus. Parang defeated na defeated naman ang Panginoon. Parang yung hope ng lahat ng disciple was shattered, seeing the Messiah, not just dead, pero wala man lang proper burial ceremony. Ibig sabihin, sa unang tingin, it may look like it was over. But even in Jesus' death, something supernatural is happening. Are you ready, church? Fasten your seatbelt. It may look like defeat. It may look like panalo na, final na, settled na, but even in the death of our Lord Jesus Christ, something supernatural is happening. Apostle Paul talk about it in Colossians chapter 2 verse 14. Everybody read this with me. Sabi ni Apostle Paul, he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing at the cross. Ano ang sabi ng Biblia? Dahil daw po ang ating Panginoong Hesus ay naipako doon sa krus ng Kalbaryo. I just want to emphasize this. Jesus stayed. Nanatili ang ating Panginoon sa loob ng 6 na oras na nakapako. Hindi dahil masyadong malakas ang pako. Jesus is the Son of God. Jesus is the creator of the universe. If He can, He would. But just because you can, it doesn't mean you should. Kaya ni Jesus Christ, pero hindi niya ginawa because He chose to stay for you. He stayed at the cross because He loves you so much. Pero ito ang pinakamagandang part ng storya. He stayed at the cross. He had a choice and He can escape death. But He chose to stay for you. But at the end of the day, Jesus stayed at the cross, but He did not stay in the grave. Nanatili siya sa krus ng Kalbaryo, pero hindi po nanatili ang ating Panginoon na nakalibing. At habang patay ang ating Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Biblia, lahat ng record of charges against you and me ay kinansel sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. So that was Friday. 6 o'clock came. Here comes Saturday. Now, Saturday was silent. That's why we call it Black Saturday. Saturday was silent. But in the middle of that silence, pagdating ng Sabado, may naalala yung mga Pharisees. Sabi ng mga Pharisees, it was written in Matthew 27, sabi nila, teka lang, naalala namin na itong Jesus na to na namatay, nag-claim siya na after 3 days, muli daw siyang mabubuhay. Kinabahan sila. So dahil sa kaba at takot nila na si Jesus Christ, totohanin niya ang kanyang sinabi na mabubuhay siyang maguli, pumunta sila kay Pontius Pilate, at ang sabi na scripture, nakiusap sila kay Pilato na isecure ang tomb ng ating Panginoong Hesus. Buksan po natin ang Matthew 27, verse 63, if I'm not mistaken. Sabi ng verse 63, Sir, sabi nila, we remember what that deceiver, referring to Jesus Christ, what that deceiver once said while he was still alive. Sabi niya, sabi ni Jesus Christ, after 3 days, I will rise from the dead. Verse 64, and so, sabi nila, nire-request po namin na isil ninyo ang tomb until the 3rd day. Minsan sinasabi niya, lumagpas lang po yung 3rd day, okay na. Isil lang po natin, siguraduhin lang po natin na hindi po sila gagawa ng hocus-pocus, come on, para palabasing muling nabuhay si Jesus. So sabi ng verse 64, this will prevent His disciples from coming and stealing His body and then telling everyone that He was raised from the dead. Everybody say, advance mag-isip. Okay? Iniisip na kagad nila, teka lang, baka mamaya ang gawin ng mga disciple na ito, nakawin nila ang katawan ni Jesus at ipalabas nila, muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. O si Jesus. Kaya sabi sa last part, next sabi nila, if that happens, we'll be worse off than we were at first. So sabi na scripture verse 65, are you ready? So Pilate said, okay, take guards, secure it, meaning the tomb, the best that you can. So what they did is this.
they seal the tomb, meaning they lock the tomb. And when they say they seal the tomb, nilagyan po nila ng governor's seal. Now, interesting ito. Because yung governor's seal, para po yung, di ba, pag bumili tayo ng item, tapos may seal of warranty yan eh. Pag tinanggal mo yung seal, void yung warranty. So yung seal of warranty, nilagyan nila ng seal of warranty yung tomb. Meaning, pag ginalaw yan, kung sino man ang gumalaw, mamamatay. So that seal, governor's seal, was so powerful. Now think about this. If the stone itself is powerful, mas powerful yung governor's seal. Kasi hindi lang mabigat yung tomb, mabigat ang kaparusahan pag ginalaw ko ito. And on top of that, as sabi ng scripture, okay, isil nyo ang tomb, lagyan nyo ng governor's seal, at mag-deputize kayo ng 10 Roman soldiers para magbabantay 24/7. Interesting. Ano ang ginawa ni Pilato? Selyuhan yung tomb, lagyan nyo ng governor's seal, and make sure may 10 Roman soldier na magbabantay, siguraduhin lang natin na hindi talaga nanakawin ang kanyang katawan. Ito na tayo sa exciting part. Sunday morning. Come on. Sabi ng Biblia, early Sunday morning, si Mary Magdalene, kasama ang ilang mga babae, pumunta po sila sa tomb para tapusin yung minadaling burial ceremony. Dahil nga minadali ang anointing ng body ni Jesus Christ to delay the decay, kailangan nilang ulitin ulit at hindi nila maulit ang Sabbath because of the Sabbath. Are you still with me? So dahil hindi nila maulit ang Sabbath, ginawa nila early Sunday morning. But something strange happened. Pagdating po nila doon sa tomb, sabi ng Biblia, yung bato na nakatakip, it was rolled away. Yung governor's seal, yung governor's seal, void. At yung Roman soldier, teka lang, nasan sila? Now you have to go through the accounts of Matthew para malaman ninyo kung ano nangyari dito. Because sabi ng Biblia, nung dumating ang mga babae, wala na si Jesus Christ sa tomb. In fact, si Mary Magdalene, isa siya sa mga nagpakalat ng balitang ninakaw ang katawan. Biruin mo si Mary Magdalene parang sabi, ninakaw yata ang kanyang katawan. Pero ang totoo, Jesus rose again from the grave. So when Mary Magdalene and other woman went to the tomb, at sabi ng Biblia, the tomb was empty. So hindi nila alam kung ano exactly nangyari before that. So bumalik tayo ng konti, and Matthew dinescribe sa atin ano ang tunay na nangyari between the night and then the early Sunday morning. Ano yung sabi ng Biblia, lumapit ang mga soldier na ito dito kay Pilato at tinestify nila ang kanilang na-witness. At ito ang kanilang na-witness. Sabi ng mga Roman soldier, nakita po namin may anghel na bumaba at itinurn ang stone. Come on. The angel came down na sa sobrang shock ng mga Roman soldier, halos himatayin sila. Okay? Halos himatayin sila nang nakita nila ang anghel na pinagbuksan ng ating Panginoon. Just by the way, just for the record, hindi binuksan ang tomb dahil hindi makalabas si Lord. Binuksan ang tomb para makita natin wala na ang katawan ng ating Panginoong Jesus. There's a big difference, okay? Now, nung narinig ito ng mga religious leaders, nagpanik sila. Sabi niya, teka, hindi ito pwedeng marinig ng mga tao. Alam niyo, ginawa nila? Bribe nila yung mga Roman soldier at sabihin nila, wag na wag niyong ikukwento yung sinasabi niyong may anghel na bumaba, babayaran namin kayo ng malaking halaga, pero ito ang babanggitin ninyo. Nakatulog kayo, at dahil nakatulog kayo, ninakaw ng mga disciple ang bangkay ng ating Panginoong Jesus. Now, let me just remind you this, that the evidence of Jesus' resurrection is so powerful that even the best lie doesn't make sense. It doesn't make sense. Kasi ang argument nila, kaya daw nakatakas o ninakaw ang katawan ni Jesus kasi nakatulog sila. Really? Kung nakatulog kayo, paano nyo nalamang ninakaw? Duh. Come on now. It doesn't make sense. Right? Even your best lie doesn't make sense. Pagdating sa resurrection ni Jesus Christ. Pangalawa, kung talagang nakatulog kayo, yung stone napakalaki nun, iro-roll. Hindi ba kayo magigising sa laki ng bato na yun?
At pangatlo, kung nagising naman kayo, ba't di nyo pinigilan? Right? Kung talagang ninakaw, di pigilan nyo. After all, 10 kayo dyan eh. Mga kayo pa may weapon, ba't di nyo pinigilan? Bakit? Hindi totoo yung balita. So nung araw ng, that Sunday afternoon, 2 balita ang kumakalat doon sa buong Jerusalem. Ang sabi ng mga soldiers, ninakaw ang katawan ni Jesus. Ang sabi naman ng mga disciples, hindi ninakaw ang katawan ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay. Now think about this. 2 report ang nag-emerge. Ang unang report, ninakaw ang katawan. Ang pangalawang report, nabuhay ng maguli ang ating Panginoon. Ngayon ang tanong ko sa inyo, whose report are you going to believe? Kaninong report na paniniwalaan nyo? Yung report na ninakaw ang katawan ng ating Panginoong Yesus? O yung report na muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus? But again, even your best lie doesn't make sense because sabi nila, kung talaga pong ninakaw ang katawan ng ating Panginoong Yesus, kung babasahin po ninyo ang Biblia, makikita po ninyo na pagpasok po ni Mary Magdalene at pagpasok ng mga disciple, nakita po nila sa loob ng tomb na yung damit ni Jesus ay nakatupi. Now, kung talagang ninakaw, may kilala ba kayong magnanakaw? You already know where I'm getting, right? Magnanakaw ka, kukunin mo katawan lang. Tapos yung damit, do you bother, nagnanakaw ka na lang. Meron ba magnanakaw na, kinalat nyo naman, magligpit naman tayo. Siyempre, di natin alam kung saan nakalagay yung mga alas. Man, yung nagnanakaw kayo, pinagbubuksan nyo yung mga drawer. Hindi ako expert dyan, ha? Napapanood dyan. Papanood ko lang. Nagnanakaw kayo, pinagbubuksan nyo yung drawer, di ba? Tapos sabi mo, ang kalat-kalat, di ka na, alis na tayo, darating na yung pulis. Ang kalat nyo naman. Ligpit naman natin. Doesn't make sense, right? Bakit itutupi? Amen? Actually, yung pag-fold ng damit ni Jesus is actually a fulfillment of a prophecy about Jesus being the great high priest. Because, nung unang panahon, yung mga great high priests, after they finish their work, huhubarin nila ang kanilang damit at itutupi nila ito. They will fold it. Signifying that the job is finished. Amen? So this is, my friends and family, so this is actually a fulfillment of a promise. Hindi siya gawa-gawang kwento na ang ating Panginoong Yesus ay ninakaw. The crucifixion is real, but the resurrection of Jesus Christ is also real. Pero hindi pa payag ang mga religious leader, kaya bribe nila. So 2 reports are actually existing. And why is it important for us to know, my friends, family? Pag tinatanong kayo, na whose report are you going to believe? Does it matter, Pastor? Yes. Because to believe in the resurrection is to believe in God. Kung hindi ka naniniwala sa resurrection, para mo na rin sinabing hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos. The resurrection is the heart of the gospel. Our faith is anchored in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kahit na pinagaling ni Jesus ang lahat ng mga may sakit, kahit na pinagaling niya yung babaeng dinudugo for 12 years, o binuhay niya si Lazarus at yung babae na 12 years old, kung ginawa ni Jesus ang lahat ng milagro, na pinakain niya ang 15,000 people gamit lang ang 5 tinapay at 2 isda, kung si Jesus Christ ginawa niya ang lahat ng milagro, pinagaling ang mga bulag, pinalakad ang mga pilay, nakarinig ang mga bingi, pero hindi siya muling nabuhay, we will still be in our sins. We will still be lost. Ibig sabihin, yung resurrection ni Jesus Christ is the highlight and the climax of His work. So hindi po miracle ang climax ng gawain ng ating Panginoon. In fact, dito po naka-anchor ang inyong pananampalataya. Kung talagang hindi nabuhay ang ating Panginoon, sayang ang lahat ng pagod natin. Wala pong saysay ang preaching. Walang saysay ang pananampalataya. But since we believe that Jesus Christ rose from the grave, come on now, we know na ang pananampalataya natin ay hindi nawawalan ng saysay. Sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, if God was not raised from the grave, your faith is futile. Ibig sabihin, your faith is futile, walang saysay. Walang halaga ang inyong pananampalataya. And read the last part, please. And you are still in your sins. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Yesus, sayang yung pagme-makeup nyo papuntang church.
Kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, sayang yung pagpila ninyo bago pumunta rito. Sayang yung lahat, ang taas pa naman ng diesel. Sayang ang gasolina. Sayang ang lahat ng effort. Itong buong linggong to dahil bakasyon, ngayon ka lang naligo. Huwag naman sana. Sayang ang lahat ng bagay. Because sinasabi mismo ni Apostle Paul, para saan ang lahat ng ginagawa natin kung yung Diyos naman natin ay patay? And I don't mean to attack any religious organization. But let me just compare it to you. Lahat po ng mga religious leaders ng iba't ibang relihiyon sa mundo, yung kanilang tinitingala na matay pero naratiling patay. Pero dito sa Christianity, yung ating tinitingalang Diyos na matay pero hindi na natiling patay. At sabi ng Scripture, He is alive and He is alive forevermore. So if Jesus has not risen, sayang ang ating preaching. Kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, sayang ang ating pananampalataya. Your faith is futile and you are still in your sins. If Jesus remained in that tomb, forgiveness would still be a promise. Yung kapatawaran mo, pangako lang yun. Kung hindi talaga muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Because you have to understand something. When Jesus Christ died on the cross, sabi niya, it's finished. Tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Bayad na. Wala nang utang. Because when we sinned, we have a debt that we cannot pay. But thanks be to God, Jesus died on the cross. Come on. Para sa bawat isa sa atin, at nung sinigaw niyang it is finished, ibig sabihin nun, bayad na. Pero hindi porket bayad, confirmed. Di ba tayo, pag bumibili tayo sa online shopping, hindi porket nag-send ka na sa GCash, kino-confirm nung seller, come on, do I have to teach you? Tama, di ba? Hindi porket nagbayad ka na, kailangan mo i-send yung screenshot ng GCash. Ano ba? Screenshot ng GCash, doon sa pinagbilan mo, at i-confirm niya, okay, pumasok na. So when Jesus was hung on the cross, He was saying, it's paid. Pero when Jesus rose again from the grave, as sabi ng Scripture, it was received. The payment is confirmed. At dahil bayad na at confirm na ang payment, you are forgiven of your sins. Pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Amen! What a wonderful news! Alam niyo yung mga natutuwa lang sa ganyang balita, yung mga makasalanang katulad ko at katulad mo. Pero pag tingin mo sa sarili mo, napaka-banal mo, napaka-righteous mo, mukhang hindi ka matutuwa sa balita na yan. Kasi sasabihin mo, Pastor, hindi mahihirapan ng Diyos sa pagliligtas sa akin. Dahil mabait ka? Question, yung kabaitan mo na yan, sino reference? Mabait ka kung i-compare ka sa pinakamasamang tao, right? I mean, sige, kapatay mo si Mother Teresa? Sure. Kapatay mo yung mga mababait, mga mababait, okay, sure. Pero sa standard ng Diyos, even good enough is not good enough. Because in God's standard, perfection is required. Now, one question. You're good, but are you perfect? Hindi. Then you need Jesus. Then you need the Lord. Because we owe the debt that we cannot pay. Amen? And when Jesus rose again from the grave, your forgiveness is settled. It's final. It is finished. At dahil bayad na, pinatawad ka na ng Panginoon. Wala na yung guilt. Wala na yung shame. And there is now therefore condemnation, come on, to those who are in Christ. Alam niyo ba yung feeling na meron kayong utang sa isang tao? Alam mo, pag may utang ka sa kanya, tapos di ka pabayad, I mean, attentive ka kung nasan siya eh. A-attend ba siya? Anong service? 9, 3 ako. Diba? Kasi meron kang utang sa kanya eh. Kasi yung guilt feeling na you cannot pay, it makes you like hide. Ganun ang nagagawa ng kasalanan sa atin. Meron tayong utang because of our sin na hindi natin mabayaran, kaya parang minsan pati sa Diyos nagtatago tayo. Remember Adam and Eve? When they sinned, the first thing that they did, hide. They're trying to hide. Come on, magtatago ka na lang kay Lord pa. Amen? Pero the moment na ma-realize mong your debt is paid,
Bayad na ang iyong mga kasalanan. Bayad na ang iyong mga utang. Yung dating iniiwasan mo, anong service siya? 9, 3 ako. Pero ngayon, bayad na. Anong service siya? 9. O sige, nandun ako 9. Dati, anino pa lang niya, kilala ko na yan. Pero ngayon, makita mo pa lang anino niya, lumalapit ka na. Kaya pala sabi ni Lord, sabi ni Apostle Paul, you can now come boldly to the throne of His grace. Ano ang dala-dala mo? Yung merit, ikaw ba nagbayad? No. Ikaw ba nagsettle? No. Ikaw ba namatay sa krus ng Kalbaryo? Definitely not. Pero alam natin, Jesus being our representative, He bore all our sin, our guilt, and our shame. He put it in His body, and finally after 6 hours, He cried out, Tetelestai, it's finished. And on the third day, He rose again from the dead to remind each and every one of you, gaano man kalaki ang iyong naging kasalanan sa mata ng Panginoon, your sins have been forgiven. Amen, your sins have been forgiven. Tignan nyo nga po ang inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, pinatawad ka na ng Panginoon. Pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? So in John chapter 20, this records the first day after crucifixion. Ang mga disciples punong-puno ng grief, punong-puno sila ng takot, punong-puno po sila ng confusion. Because the Messiah that they've been following for 3.5 years is now dead. Even worse, He was buried. Pero Sunday morning, nung nakita po ni Mary Magdalene na ang tomb ni Jesus ay empty, as I've said, inassume niya na ninakaw ang katawan ni Jesus. Alam mo ginawa ng ating Panginoong Jesus? Dahil si Mary Magdalene ay nag-assume na ninakaw nga ang katawan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, nag-appear mismo ang ating Panginoong Jesus kay Mary Magdalene. Personally appeared to Mary Magdalene. And because Jesus personally appeared to her, Jesus turned her sorrow and grief into joy. Now, Mary Magdalene confirmed, now, Jesus is really alive. Pero, nung araw na yun na nagpakita ang ating Panginoong Jesus, absent si Thomas. Sa first Sunday service ng church, absent si Thomas. Ang hirap pag absent ka. Alam niyo, may outing kayo, ikaw lang di nakasama, tas nasa GC kayo lahat, if you know what I mean. Lahat sila nagpo-post ng picture, lahat sila nagsisend na kanilang mga experience. Ang saya-saya, I'm happy-happy. Tas ikaw, dahil hindi ka makaalis sa GC, nag-mute ka na lang ng GC, because wala kang ma-share at maiambag. Ganon ang naging experience si Thomas. Because absent si Thomas doon sa first encounter ni Jesus with the disciples, noong nagkukwentuhan ng mga disciples, nakita namin si Jesus, kitang-kita namin, muling nabuhay si Jesus. Sabi ni Thomas, hanggat hindi ko nakikita yung katawan niya, at hindi ko napapasok yung daliri ko sa mga sugat niya, hindi ako maniniwala. Kasi para kay Thomas, to see is to believe. But for us believers, to believe is to see. You will never see it if you don't start believing. You have to believe it first. Do you believe that your life, by the grace of God, can be transformed? Do you believe that only through Jesus Christ you will be able to receive the reversement of the punishment of your sin? Amen? The forgiveness of your sin. You have to believe it first. So wala si Thomas. Absent si Thomas. And then sabi ng Biblia, nung nag-appear muli ang ating Panginoong Yesus, ang unang-unang pinagpakitaan ni Jesus Christ. Guess who? Si Thomas. Kasi si Lord hindi siya intimidated sa mga doubters. Nilalapitan niya ang mga nagdududa upang ipakita sa iyo, amen, na walang basihan ang iyong pagdududa because totoo na ang ating Panginoong Yesus ay muling nabuhay. So based on John 20, and I will close very soon in a few minutes, I just want to share to you 3 things that resurrection brings to us. Number 1, in John chapter 20, ipinakita po sa atin ng ating Panginoon na ang kanyang muling pagkabuhay ay naghatid ng kapayapaan. So resurrection brings peace. But because Jesus Christ rose again from the grave, how many among you are craving for peace right now? I mean, in our society, wherein everything is fast-paced, you have to work hard. No? Parang lahat na lang ay mabilisan. And unfortunately, nakakalungkot man po, but even the young people are struggling with depression and anxiety.
struggling with overthinking, but you were never meant to be an overthinker but an overcomer. Pero parang punong-puno tayo ng anxiety. And it is a comforting message to know na ang ating Panginoong Yesus, nung muling nabuhay, sinasabi niya sa bawat isa sa atin, magkaroon kayo ng kapayapaan. Paano po niya ginawa yan? Sabi po ng verse 19 and 20, on the evening of that first day of the week, when Jesus' disciples were together, everybody read this with me, with the doors locked for the fear of the Jewish leaders. Highlight that part. Okay? So nagagather po sila doon sa lugar nila, sabi ng Biblia, together ang disciples, pero nakalak ang kanilang mga pinto. Because of what? Because of fear. Alam kasi nila, sila ang nasa wanted list. Sila ang next na pwedeng patayin, arestuhin, at ipako sa krus ng Kalbaryo. But, ang sabi ng Scripture, Jesus came and stood among them. And He said to them, sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, everybody, peace be with you. Now, I want you to realize the context. Hindi po sila nagagather to celebrate. Katulad natin today. Nagagather tayo ngayon to celebrate the risen King. But they were not gathering to celebrate. They were hiding. Nagtatago sila kasi sila ang susunod. So hindi celebration ang kanilang purpose. Ang purpose nila magtago. In fact, takot sila. Tayo, by the grace of God, bold tayo sa ating pananampalataya. Bold tayo mag-post sa ating mga social media. Jesus is alive. Hindi tayo nahihiya. Kasi diyan nakaangkor ang ating pananampalataya. Amen po ba? Pero sila, kaya sila nagtatago, takot sila. Nag-e-expect sila hindi ng milagro. Ang ine-expect nila, aarestuin kami anytime. And then in the midst of their fear, sa gitna ng kanilang fear, Jesus appeared. And when Jesus appeared, your fear will disappear. Kapag ang ating Panginoong Yesus ay nagpakita, ang lahat ng takot natin will dissolve. Question, teka lang, paano natin masasabing may kapayapaan sila? Pumasok lang naman si Lord. Andun pa rin naman yung mga Roman soldiers sa labas. Hindi naman nagbago ang sitwasyon. In fact, nakalak pa nga yung pinto. Hindi na nga binuksan ni Lord. Kasi si Jesus is already on His glorified body na hindi niya kailangan kumatok. And by the way, yun ang pinangako ng Panginoon sa lahat ng mga believers. That when He came back, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, tayo ay bibigyan ng Lord ng bagong katawan. Sino sa inyo ang grateful sa bagong katawan? Katawan na walang imperfection. Katawan na walang bilbil. Katawan na walang wrinkles. Sabi mo sa katabi mo, titigan mo na ako, ito na yung pinakamasamang version ko na makikita mo. Kasi yung pinakamagandang version sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Wala lang fatty liver, come on. Wala lang gallbladder stones, come on. Wala lang kidney stones, wala lang cancer. Because the body will be replaced. Yung decaying, papalitan ng Panginoon. Ganun yung katawan ni Jesus Christ. When He resurrected from the grave, hindi na siya kailangan kumatok. Tumagos siya. At sabi niya, peace be with you. Baka ako hindi ako magkaroon kapayapaan eh. Multo! But the appearance, look at this. Walang nagbago sa sitwasyon. Ang nangyari lang, dumating si Jesus. Alam niyo kung bakit? Ang peace is not circumstance-based. Ang peace ay presence-based. Hindi nagbago ang circumstance, hindi nagbago ang environment. Ano nagbago? Dumating si Jesus. At dahil dumating si Jesus, nagkaroon ng kapayapaan. Nangyayari ba sa inyo, is there somebody in your life na minsan hindi naman nare-resolve yung problema, pero makita mo lang yung asawa mo, nandyan siya, naku-comfort ka, you find peace? I mean, pareho kayong may problema, pero at least dalawa na kayo ng problema, may kapayapaan pa rin. Why? Because it's the presence. And when the presence of Jesus appeared to them, the resurrected body of the Lord Jesus Christ brought peace to them. Nagatid po ito ng kapayapaan sa mga disciples. Nasabi ng Biblia, verse 20, after niya sabihin yung peace be with you, ipinakita po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran, and the disciples, everybody, were overjoyed when they saw the Lord.
And I find it interesting, mga kapatid, na si Lord, merong glorified body, pwede siyang magkaroon ng katawan na walang blemish. And yet, pinili niya na yung sugat manatili. Because His scar was His testimony. And I don't know who is this for. Hindi ko alam kung ano pong peklat ang inyong pinagdaanan. Kasi yung peklat na meron kayo ay ebidensya ng tindi ng pagsubok na inyong pinagdaanan. I mean, every time na itataas ko at makikita ko yung peklat ko dito, ibinabalik ako ng 7 years old nung nasugatan ako. Hindi na siya masakit. Pero it reminds me of what I went through. I believe lahat tayo may mga battle scars. Lahat tayo may mga scars na pinagdaanan na kung hindi babanggitin yung scars, hindi mo minsan na ikukwento. But your scar is your testimony. Yung mga peklat mo ang makakapagpatunay na bago mag-pandemic, hindi mo akalain makakasurvive ka. Nung dumating ang pandemic, hindi mo akalain yung business mo ay makakasurvive. Hindi mo akalain na yung relationship nyo makakasurvive. And yet, hindi kayo perfect. You almost didn't make it. But thank God, because every time you look at your scars are an evidence, not of your wounds, but it is an evidence of how the Lord sustained you. Ito ay ebidensya kung paano kayo tinulungan ng Panginoon, kung paano kayo inaho ng Panginoon, kung paano nire-restore ng Lord ang inyong relationship, kung paano nag-provide ang Panginoon in the midst of a lack, kung paano ang Diyos ay hindi ka iniwan, kung paano ka deliver ng Panginoon. Sino sa inyo may mga peklat po kayo, mga kapatid, na kapag tinanong ng katabi mo, ano ba yung peklat sa iyong buhay? Naalala ko, more than 3 years ago, I was heartbroken. Hindi ko akalain makakasurvive ako. Suicidal ako, but thank God for Jesus Christ. Because ngayon, pag inaalala ko siya, yes, salamat sa Panginoon. God allowed that to happen. Amen. But I did not remain there. Because that is not my destiny. My destiny is secure in Jesus Christ. Because as Jesus is, so am I in this world by the grace of God. Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Whew. Pag tinitignan mo ang mga bills mo, mga bayarin mo, nakakatakot. Ang pinaka nakakatakot na sulat na matatanggap mo, Meralco. Lalo padating na ang summer. For some reason, pag summer, ang taas ng kuryente. Pero hindi ibig sabihin, final na siya. Pag nakatanggap ka ng report, stage 3, cancer. You only have 5 months to live. Nakakatakot. Nakakatakot, pero hindi siya final. Ang crisis nakakatakot, pero hindi siya final. Because yung dating ang kamatayan na final, pinatunayan ng Panginoon, even death is not your final destination. Because Jesus rose from the grave. That brought peace to them, and it brings peace to us, knowing that our Lord Jesus Christ is alive. Number 2, the resurrection of our Lord Jesus Christ brings purpose. Hindi lang sila binigyan ng Lord ng kapayapaan, binigyan po sila ng Lord ng purpose. Verse 21, next verse. Ang sabi ng verse 21, and again Jesus said, so sinabi niya, peace be with you, pero inulit po ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, and Jesus said, peace be with you, as the Father has sent me. Everybody, highlight this part. I am sending you. Lagyan nyo nga po sa comment section, tag somebody and say, God is sending you. Tignan nyo ang katabi ninyo. Sabihin nyo, God is sending you. No, sa point number 1, the resurrection brings peace. So yung pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, it comforted their hearts. Pero sa point number 2, hindi lang po kinomfort ng Lord ang puso ng mga disciples. They were comforted, but after they were comforted, they've been mobilized. As sabi ng Panginoon, as the Father has sent me, now you represent me. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng kapayapaan ay hindi katapusan. Yung pagkakaroon ng kapayapaan ay pagpe-prepare ng Panginoon sa assignment na gusto niyang ipagawa sa iyo. Why? Because the resurrection is a proof that Jesus is alive. But resurrection is also a proof that your life has an assignment. Hindi po aksidente yung platform mo sa TikTok, sa Facebook, or sa YouTube. Hindi po aksidente na ganyan kalaki ang sweldo mo. At hindi po aksidente na ikaw ay manager o supervisor. Hindi po aksidenteng ikaw ay nasa politika. Hindi po aksidenteng meron kang negosyo. Hindi po aksidenteng ikaw ay influencer. May purpose si Lord sa iyo. And thank God that He rose again from the grave. It brought peace in our heart. But at the same time, ang sabi ni Lord, as the Father has sent me,
you are being sent to. You represent Jesus wherever you go. Alam kong panatag kayo na buhay ang ating Panginoon, pero hindi lang kayo dapat stabilize, dapat kayo ay ma-mobilize to do what God has called you to do. So parang sinasabi ni Lord sa kanila, peace be with you. And then inulit-ulit ni Lord, peace be with you. As the Father sent me, I am sending you. Paraphrase, Stephen Prado Dictionary, get out of this room. Because yes, I know, kaya kayo nandito sa kwarto, takot kayo, ito ang comfort zone ninyo. Dito nyo kontrolado ang lahat ng sitwasyon, hindi kayo mapapasok ng mga Roman soldiers, pero this is never your assignment. Your comfort zone is never your assignment. You have to get out there and share the gospel of Jesus Christ. You have to get out there and share that Jesus rose again from the dead. Because hindi muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus para ilihim natin. No. It was meant to be shared. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, dahil ako'y sinugo ng Ama, kayo din ay isinusugo ng ating Panginoon. Gustong sabihin ng Lord sa kanila, bago ako muling nabuhay, takot kayong mamatay. Kaya kayo nandito kasi takot kayong maaresto. Takot kayo na kayo ang susunod ng mga Roman soldiers. Pero alam nyo, after nilang ma-encounter si Jesus Christ, nung una, takot silang mamatay, pero nung na-encounter nila sa Lord, willing na silang mamatay. What happened there? Something happened when they encountered the Lord Jesus Christ. Kasi the moment na na-encounter nila ang ating Panginoong Hesus at nakita mismo nila ang resurrected body ni Jesus Christ, naisip nila, teka lang, if death is the mother of all fear and Jesus conquered death, ano pang bagay ang hindi ko pwedeng pagtagumpayan kung pinagtagumpayan ng Panginoon ang pinakamalaking problema ng humanity? So sabi ng Lord sa kanila, get out of this room. Share the gospel of Jesus Christ. Get out of your comfort zone. I don't know who is this for. I believe that God is sending somebody out there to share the gospel of Jesus Christ. Not to make the church famous, but to make God, Jesus, famous. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, that the disciples who saw Jesus Christ when He rose again from the dead was so convinced, hindi dahil nabalitaan lang nila kundi nakita nila. In fact, kung pag-aaralan po ninyo ang history, lahat ng mga disciples, they died a horrible death. Si John lang yung medyo peaceful ang pagkamatay. Pero lahat ng mga disciples, even Apostle Paul, they died a horrible death. Are you with me? Si John was executed. Apostle Paul was beheaded. In fact, si John, hindi siya namatay ng horrible, pero dahil nagpipreach siya ng gospel, alam niyo ginawa kay Apostle John? Itinapon po siya sa malaking kawali na may kumukulong mantika. Boiling oil. Itinapon ang katawan ni John para lang pahintuin siyang mag-share ng gospel. Si Andrew bait niyan. Pero ang sabi ng scripture, si Andrew mismo, pinako ng X. Si Peter, pinako ng upside down. Si Thomas was killed, stabbed to death. Kaya nga ako pag minsan, sabi ni Lord, share mo ang gospel. Nakakahiya, Lord. Para nakikita ko yung mga disciples nakatingin sa akin. Hiyang-hiya ako sa iyo, ah. Ako nga, ipinakong ganun, no? Ako, nakaganon. Tapos ikaw mag-share ka lang sa katabi mo, hiyang-hiya ako sa iyo. Alam niyo kung bakit? Because they were not just committed to the gospel. They were convinced. Convincido sila eh. Hindi mo kami pwedeng pagsinungaling kasi kita namin. Kasi imagine niyo ito mga kapatid at least more than 500 people witnessed the resurrection of our Lord Jesus Christ. Alam niyo sa korte nga kahit isa lang testigo minsan ino-honor eh. 500 pa, more than 500. Nakakita mismo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. That even the disciples were so convinced that Jesus is really alive. To the point na kahit i-torture sila, hindi nila dininay na si Jesus ay muling nabuhay. Kasi kung talagang nagsisinungaling sila, at talagang tinatago lang nila for the sake of gospel, sige, tago natin. Tingin ninyo sa lahat ng disciple na tinorture, wala ni isang aamin. But since they were not just committed, they were convinced. Listen to me. Look at the screen. Because they would rather die than deny that Jesus rose again from the grave.
Mas gusto na naming mamatay kesa i-deny na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Because we know that Jesus rose again from the dead, hindi para ilihim. We should, and they did. They did share the gospel of Jesus Christ. Sabi ni Lord, as the Father has sent me, Jesus is sending each and every one of you. May assignment ka, kapatid. Buong linggo na nga ako binigyan ng assignment ng teacher ko. Pati ba naman dito may assignment pa rin. Huwag kayo magalit sa akin, hindi naman ako nagpa-assignment. Kung ako lang yan, take home na yan eh. Pero you have an assignment. Hindi aksidente na diyan ka sa kumpanya na yan. Hindi aksidente na yan ang negosyo mo. Hindi aksidente na yan ang katayuan mo sa buhay. Hindi aksidente marami kang kilalang influential na tao. Lahat po yan may purpose ang ating Panginoon. Amen? Are you still with me, mga kapatid? Kaya sabi ni Lord, I'm sending you. Hindi dito sa maliit na kwarto ang limitation ng purpose at assignment mo. Doon ka dapat sa labas. Global ang iyong mission. At gagamitin ka ng Panginoon. Hindi ka lang follower, witness ka. You are not just saved from death. You are saved for a purpose. And that purpose is to glorify the Lord. Question, my friend, before I go to point number 3 and then I will end. What is your purpose? Ano pong reason kung bakit ka nandito sa mundong ito? Hindi po ba kayo nagtataka na kung ang purpose lang ni Lord dalhin tayo sa lahat sa langit, the moment na tumanggap ka kay Lord, pinatay na dapat tayo kagad ni Lord. Para sure ka na sa langit. Amen? Pero sino sa inyo? 5 years nyo nang tinanggap, pero buhay pa rin kayo ngayon. Bakit? Kasi hanggat may pulso, may purpose. Hanggat buhay, may layunin. Huwag mong sabihin, kapatid, wala kang purpose. Kasi, ultimo si Pilyo may purpose. Ibig mo sabihin, buti pa yung si Pilyo may purpose, ikaw wala. Hindi, may purpose ka, kapatid. Sino dito may sipilyo? Taas ka po kami lahat na may sipilyo. Naalala niyo pa po ba kung saan nyo nabili yung sipilyo ninyo? Diba, 7-Eleven, convenience store, supermarket. Naalala niyo pa po ba nung binili niyo yung sipilyo, may katabiyang maraming sipilyo? Nakapag-develop na ng friendship yung mga yun eh. Ang tagal na nila magkasama, 3 years na sila doon sa supermarket, magkakatabi sila, may blue, may red, may white, may pink, bonding sila everyday. And then all of a sudden, dumating ka. Sabi mo, mini, mini mo. Who's the faithful among you? Favorite ko blue, mura blue, kinuha mo yung blue. Ano kaya iniisip nung blue na toothpaste habang humihiwalay siya sa mga kaibigan niya? At ano kayang iniisip ng mga kaibigan niya habang nakikita yung blue na umangat? Uy, susulat ka pre, napili ka ngayon ah. Pero ba't siya pinili? Para ipanlinis ng ngipin mo. Pwede ko po ba siyang hiramin? Yung sipilyo niyo po, pwede ko po bang hiramin at ipanglinis ng ngipin ko? Parang diring-diri ka naman, te. Pwede ko po bang ipanlinis? Hindi. Kasi hindi mo siya binili para sa ngipin ko. Pwede ko ba siyang ipanlinis ng sapatos ko? Technically, pwede. Pero hindi mo siya binili para panlinis ng sapatos ko. Bakit ka nagsisettle na pinalilinis ng sapatos kung hindi naman talaga yun ang purpose mo? Amen? Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ba't importanteng alam ng tao ang purpose niya? Very simple. Kailangan alam ng tao ang purpose niya para alam mo kung ano yung hindi mo purpose. Grabe, lalim nun ah. Ganun naman talaga eh. Kasi maraming tao nag-aaksaya, ginagawa nila, hindi naman nila layunin. At nawawalan sila ng oras dun sa bagay na dapat nilang ginagawa. Kaya si Thomas, imbis na present, nasaan? Absent. At dahil absent siya, naging doubter siya. Alam mo, unfair nga kay Thomas. Kasi kung titignan nyo naman sa gospel, isa naman siya sa mga devoted follower. Pero nung nagkamali lang siya isang beses, tinawag na siyang Thomas the Doubter. May nangyari ba sa inyo minsan yun? Isang beses ka lang nagkamali, nakilala ka na dun. Pero hindi ka naman talaga ganun eh. Amen? Parang mas maganda yata Thomas the Believer. Pero wala eh, kilala natin siya Thomas the Doubter because he did doubt once. Verse 29. Sabi, then Jesus told him, because you've seen me,
and you have believed. Next slide. Blessed are those who have not seen and yet have believed. So when Jesus appeared to Thomas at pinakita ng Panginoon ang kanyang sarili, ang sabi ng Biblia, yung nagdududa, ngayon ay naniwala. Because the resurrection brings peace, the resurrection brings purpose, and the resurrection brings faith. Do you believe without the shadow of the doubt that Jesus rose again from the grave? Do you believe it? I believe. Naniniwala ako na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Naniniwala ako na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. That's why confession of Jesus' resurrection is so important that you have to confess in your mouth, Jesus is alive. Can you do that with me? Jesus is alive. Jesus is Lord and Jesus is alive in my life. Because Apostle Paul once said in Romans chapter 10, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. You want to be saved? Then confess in your mouth, Jesus is my Lord, and I believe in